Isang pribilehiyo ang makatungtong sa kolehiyo. Gaano man kahirap ang buhay, ang ilan ay nagpupursiging magsumikap upang makapagtapos. Aral at trabaho. Ay, ako nga pala si Gabriel Klein Cabrera. Kasalukuyan nag-aaral sa STI College Cubao. Pinagsasabay ang trabaho at pag-aaral. Nagmo-movie rider ako at event freelancer. Siguro simula nung pagpasok ko ng college, ayan, nag-start na ako mag-work. Siguro 4 years na din. Yung una is nagbabarista ako nun. Nung una kong 3 taon. And then itong last year, nag-train ako mag-move it. And then nag-freelance event din ako. Bago ko pumasok sa school, bumabiyahe na ako sa Move It. Tapos saka ako papasok ng school. Pero naiiba siya pagka may freelance gig ako kasi doon ako nasusubo kung papasok ako sa school. Kasi sayang nga yung kinita and then mas malaki yung sa freelance kasi. Pero ayun, mas pinaprioritize ko muna syempre yung school kasi graduating na sana. At ayun, ginagawa kong mas prioritize talaga yung school bago yung work. Ito pala yung mga ano mo, panalunan mo sa school mo. Yung dyan, dalawa dyan, sa film, tas yung isa naman sa photography naman niya, isa. Sa trabaho mo pala, bakit mubit yung Napili napili ko. mo? Siguro yung hinahabol ko dun yung may incentives kasi sila tinatawag. Tapos pagka naka-target mo yung incentives, mas malaki yung kikitain mo or may dagdag na kita. Iba pa yun sa mismong fare ng mga pasahero saka sa incentives mo. Dalawa kasi yun, isang morning incentives tsaka PM. Yung takot sa akin, hindi ko na parang iniisip eh. Kasi pagka lalo ko lang siya iniisip, syempre nakakatakot sa una. Andun yung lalo na sa mga diligtas na lugar. Andun yung times na baka hold upin yung motor mo, kaya saksakin ka ganyan. Dala na siguro ng pag-iingat tsaka diskarte sa daan. Ayun, di naman ako masyadong natatakot sa daan. Tingin ko naman sa akin, sapat na siya eh. O masasabi kong sobra kasi depende yung kikitain mo sa sipag mo sa biyahe. Plus yung gig nga, pag may gig, ganyan, mas malaki yung kita kumpara dun sa biyahe ko. Ayon sa isang survey ng The Nerve, 56% ng mga working student ang nagkahangad ng financial independence, habang ang 46% naman ay nagtatrabaho para magkaroon ng karanasan na magagamit sa kanilang career. Pero kapalit nito, mabigat na sakripisyo, oras, pera at kalusugan na araw-araw nilang isinusugal para sa kinabukasan. Maswerte pa ako siguro kasi ayun nga, nakapag-aral ako tsaka sa gusto kong kurso, unti-unti ko nang parang nakikita yung sarili ko sa industry din. Sa akin, pilitin pa rin nila matapos at pagsabayin kung kaya. Pero wag yung mauubos ka sa sarili mo. Kasi may ganun ako aral, trabaho, tas wala na akong time talaga. Nakaka-drain ng sobra. Siguro ngayon, ang kagandahan lang sa akin, nag-look forward ako sa sa magiging reward. Kunyari sa akin,
siguro every week, ganun, may reward ako sa sarili ko na tinatry or sinusubukan. Kumbaga pang motivate lang din. Sa mga working student dyan, pilitin nyo lang matapos. Yun lang. Jugs, kaya niya. Katulad ni Kev, hindi biro ang pinagdadaanan ng isang working student. Ang pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho ay parang pagbuhat ng dalawang mundo. Parehong mabigat, parehong hindi pwedeng bitawan. May mga araw na una ang responsibilidad kaysa sa pangarap. May mga gabing ang pahinga ay napapalitan ng puyat. Isinasantabi ang sarili hindi dahil gusto, kundi dahil kailangan. Ito ang kwento ni Kev, at para sa mga marami pang katulad niya, hindi pa ito ang wakas. Isa pa lamang itong simula.